Eto, sabi naman ni Jinggoy, mga kababayan, nung panahon pa daw ho ni dating Pangulong Duterte, no? Na-trace na yung mga ganyang ghost project. Bakit hindi ginawa ng solusyon? Dami palang multo sa Bulacan, sabi ni Ma'am Milagros Rombawa. Ghost projects, no? Hindi na daw ho bago. Traced to Duterte era. Nakita na doon. Bakit hindi ginawa ng paraan? Bakit hindi inayos, hindi inesikaso, hindi pinaguhuli yung mga nagnakaw lang sa pondo ng bayan natin? Bakit? Di ba? Na-signal 120, bakit manok? Ano yung sabi ni Jojo Q? Ba't nananahimik lang sila? Correct. Di ba? Hindi ho natin narinig yan. Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, wala po tayong narinig o solusyon nila dyan. Eto ho, dito kay Pangulong Bongbong Marcos ho, mga kababayan. Dito lahat lumalabas. Bakit to? Dahil ang nakikita natin sa panunungkulan o dito po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, talaga pong sincero na ubusin po yung mga magnanakaw sa gobyerno, mga bossing. Sabi ni Dara Nasby, puro lang salita si Jinggoy. Boss Mark, kasabay mo sa live si Takero. Dapat si Takero kasama doon sa kaninang natin. Doon sa kaninang tinatanong, sino ang gwapo o pinakagwapong political vlogger, di ba? Tahimik lang si Mark. Hayop yan. Lantaran pala yung campaign nung hype na yun, sabi ni Leylin Reblin. Di ba? Isa din ho yun. Dapat maimbestigahan din ho yun. Mga kababayan. Biruin mo, alam na pala nila. Nakita na pala. Nalaman na. Pero wala tayong narinig. Walang naging hakbang kung paano po malulutas yung problema na ganyang nakawan. Dito ho sabi ko sa inyo mga bossing, kay Pangulong Bongbong Marcos, kahit mayaman ka, kahit bilyonaryo ka, kahit trilyonaryo ka, nako hindi. Pagka merong kailangan imbestigahan sa iyo, iimbestigahan ka. Kapag may nagrereklamo sa iyo, kagaya ni Buloy, pabiyahe na po yata yun ng Amerika. No? Matutuwa na naman po ang ating mga kababayan. Sasabihin na naman po, isa na naman kababayan natin ang mangingibang bansa. Kapag natuloy yung kay Kibuloy, yung best friend nasa Netherlands, umasenso. Yung best friend nando sa Netherlands. Yung si Buloyski naman, papunta naman ng Estados Unidos kapag natuloy. Di ba? Kahit na mayaman ka, kahit sino ka pa, kapag may kailangan imbestigahan sa iyo, kailangan kang sumagot, pasasagutin kita. Tignan nyo, isa na lang, yung mga bilyar din no. Di ba? Yung mga bilyar doon sa prime water, mga kababayan, ganyan po, walang sinisino. Pag ikaw, sakit ng ulo ng bayang Pilipinas, iimbestigahan ka namin. No? Madami kaming tanong sa iyo. Siguro, yung dating Pangulo, takot, mayaman yan, hindi natin kayang banggain yan. Naku, kaibigan natin yan, hindi natin kayang banggain yan. Di ba? Tawag sila ng tawag na meron tayong weak president sa katauhan daw po ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang totoo, bumabangga sa mga pader ang ating presidente. Bumabangga sa mga mayayaman. Si Kibuloy, merong kingdom pa yan. Laki-laki ng kingdom. Ngayon, ayun, nagsusumiksik doon sa kulungan. Bakit po kaya, kahit ano pong gawin nila, no? Sabi ni Ma'am Elena, bakit po, kahit ano po gawin nila, pag ang Diyos ang kumilos, pag masama ka, tatamaan ka ng karma po, sabi. So sa madaling salita dahil wala naman tayong nakita na hakbang ng pamunuan ni dating Pangulo dyan na imbestigahan, alamin kung ano nangyari dyan sa mga yan, sa mga ghost na mga proyekto na yan, ibig sabihin wala, tumunga nga lang sila. Ang tanong kasi, alam na pala nila, bakit hindi sila kumilos? Baka nga mga friends, no? Or baka mga natatakot din. Baka may kaba din mga bossing. Ngayon bago natin
tuntunin ho si Manang Aimee na bumabanat kay Sara Duterte. Yun ho yung pagkakaintindi ko, mga bossing, ha? No? Yun ang pagkakaintindi ko. Bago natin tuntunin yon, eto si Kit, ewan ko kung channel talaga ni Kitty Duterte to o kung siya talaga nagmamanage nito, pero nakasulat, Kitty Duterte. Kung hindi man nila channel to, ang tanong, bakit hindi sinasaway? Di ba? Baka channel talaga nito. Ninong kaya? Baka Ninong. Sabi, nung Facebook page na may pangalan na Kitty Duterte, 400 per kilo na daw ang baboy. Asip naman namamalengke ito. 200 per kilo ng manok. Isa lang po ang gustong sabihin nitong mga ito. Mataas na daw po ang presyo, mga kababayan, ng mga bilihin sa Pilipinas. No? Tapos ang minimum wage o ang minimum na sahod ay 549. Ba't hindi nyo kaya sisihin yung Senado? Kasi ang sabi ho ng congressman o ng mga congress, mga bossing, sa pangunguna po ng spokesperson ng Kongreso na si Attorney Princess Abante, sinulong na nila yan. Pinush na nila yan sa Kongreso na magkaroon ng 200 piso na extra sahod ang mga manggagawa. Di ba? Kaya lang daw ho, binabarat daw po sa Senado. 100 lang daw ang gustong idagdag ng Senado. Oh. Di ba? So doon sisihin siguro. Mga boss chief amo sir. Eto, gusto pong makatulong ng mga congressman, mga kababayan, para madagdagan yung presyo. Pero as if namang namamalengke to, as if naman problemado tong mga ito, no? Sabi nga ni Pulong, 51 billion. Tsaka paano mo masasabi mga problemado ho yan at paano mo masasabi mga nagrereklamo ho yan? Ang sasarap ho ng mga ulam nila. Diba? Ayan nga, humba! O ganyan pala yung humba. Nanilantakan daw ni Roque, mga kababayan, mga DDS sa dahig. No? At Harry Roque, nag-away-away sa humba. Nagre-reklamo, 400 pesos ang kilo ng baboy. Pero, pag lumantak naman ang humba, napakadami ho. Mga bossing. Tsaka hindi mo ba tatanong kung magkano ang kilo ng chongke? Di ba? Para araw-araw, wake and bake. Alisin ko na ho yan, mga bossing. Alam niyo naman, paningit lang natin yan. Ngayon, sabi ni Elena, away-away na po sila. Oo, away-away na. At eto nga ho. Ang buong Davao, naghihika ko. Ayan na po, no? Nagsasalita na po si Manang Aimee. May pinaparinggan to, ha? May pinaparinggan si Manang Aimee.